Good morning ladies and gentlemen! Ngayon naman ay ihabol natin ang bakbakang Hikaru Nakamura at Nepo. Marami po ako natanggap na messages mga kamatyas. Coach, pakipasadahan naman ang naging laro nila Naka at Nepo na pagkagulo. Ayan, ihabol natin at malaman natin kung gaano kagulo. At bago tayo magsimula, ito muna gagawin ko. Parang si Gatam Chess no? Nag-E4 si Naka, nag-E5 si Nepo. Knight E5, Knight F6, Petrov defense ang ipinaganda. Pinasok lang ni Naka ang main line, walang hiwaga. Knight takes E4 at nag-D4, D5, develop ang bishop. Ganun din si Nepo, nag-castle, main line at nag-C4, pressure sa D5 at nag-C6 lang para may kahalili. Nag-rook E1, pressure sa knight, sinuportahan ng bishop. At nag-Queen B3. Medyo napansin ko kakaiba po yung linya na tinira dito ni Naka. Kasi normally, nagda-Knight C3 yan eh. Sinasalubong ang Knight para mawala na sa gitna. Pero ayaw. Nag-Queen B3. Tiniret ang B7 at sinuportahan ng Reyna. At nag-C5, Bishop C7. Nilagyan ni Stockfish ng good move. Nag-G3. Bakit po good move yung Bishop sa C7 kasi tipong walang depensa yung B7. Pero, wait lang mga kamatas, may langaw. Hindi kasi pwedeng capturein ng B7 dahil may Bishop takes H2. Sacrifice, maku-queenless kasi. Kaya hindi pwede. Okay? Balik tayo. Kaya ginawa ni Naka, nag-G3 muna. Yan. O di pwede nang capturein ang B7 at tumira naman ng novelty si Nepo. Wala po sa talaan ng aklat. Okay, dahil ang mga na-try na dito, B6, Queen C8, yan na po ang mga na-try, Bishop A5 para hindi lang makapture yung B7. Pero dito, inihain pa ni Nepo, sige, capturein mo. Capturein mo yan. Wala pala akong capture sa H2 Subukan mo, parang ganon. Pero nag-Knight B D2 si Naka. Yan po ang sasagutin natin ngayon. Bakit hindi tinikman ni Naka yung libreng pawn sa B7? Ano po ang mayroon? Magna Knight to A6. Ayan, sacrifice yung Knight. O, di ba? Halimbawa, capturein yan. Mayroong Rook F, B8. Makukulong ang Queen. Kaya, pwede pa naman sa continuation, Knight E5, tapos ka-capturein, Queen takes D7, Bishop takes D7, D takes E5, and Rook takes A6. Ayan, pero babagsak yung C5, kaya equal. Pero dito slightly better for black na. Ngayon, paano kung umatras naman Queen B3 para maliwanagan lang po, konting detalye lang, magda Knight B4. Tapos iiwas ang bishop, mag-Rook FB8. Sacrifice pawn pero para siyang Benko effect. Ayan, sino po ang nakakaintindi dito ng Benko gambit sa black? Yung nagsasacrifice ng pawn pero ang kapalit, pressure. Ayan, okay? Dahil sa naunawaan ni Naka na ganun ang mangyayari, dined mo na lang yan, bahala ka dyan. Di ba? Parang ganun. Knight B dito na lang, develop na lang, challenge the knight. At nag-Bishop E6. Ayun, meron ding ang gaganda ng bitaw ni Nepo talaga, no? Nag-Queen takes B7. Ayun, nawala na ng tiwala si Naka. Siguro, pasimasimangot na uli yan. Nakakatuwa to. Poker face to si Naka eh. Gumaganon-ganon yan eh. Ba't kaya ganun? Diba? Tinikman na oh. Ayun, dito mga kamatyas. Sige po. Nagbitaw si Nepo ng brilliant move kung bakit niya sinasacrifice talaga yung pawn na yan. Meron na palang laman dito. Pakigets nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Knight takes F2, meron na palang ganyang sakripisyo. Pero, wag ka. Meron ding counter brilliant move si Naka na Bishop takes H7. Grabe, brilliantan move ba na? O, pero teka muna. Linisin muna natin, baka mamaya may tanong kayo. Coach, paano kung capturein yan? Ano laman? May Bishop takes G3, sacrifice again, lipad ang Queen. Okay po? Yan. O, malinaw na ha, maku-queenless kasi. Ang ginawa dito, nag-Bishop takes H7. So, may pinagbago ba? Ano pinagbago? King takes and the Queen takes Rook. Oo nga no.
Bitay na pala ang Tori doon. Ay, ang lalim ng labanan, ang lalim. Nag-knight h3 check para itakas, king g2, and bishop to g4. Okay? Nagpa-quality down. Tama ba? Quality down dito si Nepo. At nag-queen b7. Nakita ni Naka, wala namang kulong ang queen ko. Anong problema? At pinakain niya ang Tori doon. Parang ganun ang tanong. Nag-rook to e8. Queen b3. Ayun. Kasi kung makikipagsabayan po, delikado. Makakatungtong ang queen. Nako, matcha-matcha ang mangyayari sa king po, kaya hindi pwedeng pabayaan. Atras lang, retreat! Para tulungan ang white king. Queen b3, nag-rook takes e1. Another precise move by Nepo. Knight takes e1, nag-queen e6. Sakto lahat ang tira. Pagka candidates talaga, mga kamatcha, sa mapansin ko, kondisyon na kondisyon si Nepo, no? Talagang maigi talaga to pag candidates eh. Queen d3 check, bishop f5, at nag-queen f1. Okay, pakabait muna. Ginising ang knight. At nag-knight ef3, ginising din. Knight f6. 4 minor pieces versus 3 minor pieces and yung rook na natutulog sa e1 na dapat gisingin niya ni Naka. Nag-knight g1, ayan na, para mapaalis yan sa tamang timing. Nag-king g8. Queen e2. Hindi pa pwedeng capturein, mga kamatsasa. Pag kinapture yan, maiihaw ang reyna. Queen e2 muna. Ayan, para daanin sa palit-palit. Knight to e4. Grabing mga minor pieces ni Nepo. Aktibo lahat. Gising na gising. Talagang dilat at dilat ang mga mata. Nag-a4, mga kamatsas, at minarkahang bad move ang tira ni Naka na yan. Ang accurate po ay knight takes h3, bishop takes h3, king g1, bishop g4, and queen e3, etc. etc. Yan po ang mainam na dapat gawin ng puti. Ganda ng evaluation bar, oh. Di ba? O, balik tayo. Pero, nag-a4 si Naka dito. Ayun, bumitaw na naman ng pambihirski na brilliant move si Nepo. Puzzle number 2 tayo, mga kamatsas. Ganda nito, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa palagi ang effort nyo. Congrats po sa nakakita ng bishop takes g3. Excellent sacrifice. Grabe, nakita pa ito ni Nepo. Nakits mo pa yan? H takes g3, another. Grabe, brilliantan movean. Malulupites. Persado kasi maku-queenless eh. Queen g6 check, yung pala yung sunod-sunod na bitaw ng sakripisyo na yon. King f1, knight g3, queenless, king e1, knight takes e2, knight takes e2. Maliwanag po na queenless dito si Naka. Pero, nung tinanong si Naka, naalala ko sa isang interview, yung mga percentage, binigyan niya ng grado. Sa opening, may grado siya, 85, something ganon. Pagdating sa defense, ano ang grado niya sa kanyang strength? 99 ang sinabi ni Naka. Ibig sabihin, kahit na losing siya, meron siyang abilidad na 100, almost 100% makadepensa ng tama. Yan ang kalakasan ni Naka, yung mukhang losing pero nakakadepensa, mga kamatsas. Nag-bishop g4. Ayan na. Para, nako, may queen d3 papasok. Nag-rook to a3 para maiwasan yan. Nag-bishop takes, king takes, queen g1 to attack the bishop, at nag-knight b3, tiyaga muna. Nag-queen g2 check, king d1, queen f3 check, king c2. Kagandahan nga laang, walang makuhampon dito kahit isa. Queen e4 check, king c3, queen f3 check, king c2, queen e4 check, king c3, queen f3 check, king c2, hey! Queen e4 check, king c3, hey! Ayun po, mga kamatsas, nakabuo tayo ng rap song. Queen e4, king c3 ang title ng ating song. Lalabas na po yan, malapit na. Sabay ganun eh, no? Okay, nagtabla po. Tinanggap na lang ni Nepo yung tabla. Pero parang ang pangit ang Tori ni Naka, no? Ba't kaya nakipagtabla si Nepo? May katwiran ba ang pagtabla ni Nepo dito, mga kamatsas? O ano sa palagay nyo? Comment down sa section below, mga kamatsas. Usap po tayo, mag-usap-usap. Wag lang po tayo mag-aaway, mga kamatsas. Sang-ayon kayo sa ginawa ni Nepo? Siya may reyna, nagpabalik-balik? O sa palagay nyo, meron talagang tamang pilit ito? Si Nepo.
O kaya tinabla na balahibuhan, pwede rin ganun, kinakabahan, di ba? Kinabahan na, naku, 3 pyesa to, tabla ko na. Ayan. O meron pa kayong napipisil na any chances for Nepo to win the game. Sige po, malaya po kayong makalatag or makapaglapag ng inyong mga comments. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe naman kayo. Marami po nanonood sa atin, hindi pa po nakasubscribe. Baka nakakalimutan lang, no? Click nyo lang and yung ating notification bell. Okay, maraming salamat. Sana po na-inform kayo na update na tuto at ayan na po ang request nyo sa mga dami nag-message sa akin sa messenger ko. Meron pa nag-email. Nagkagulo dito sa game na to. Tindi raw. Oo nga, matindi nga. Grabe. Candidates to, long game pa. Pinaulanan ng sacrifice pero nauwi rin po sa tabla. Okay, maraming salamat po. Ang leading ay si Nepo. Si Gukes yung pumapangalawa. Okay? Yan po ang standing na nakita natin last time. Thank you so much sa mga nagtatanong po ng ating Kamatsas merchandise. Available po ito sa ating Shopee link. Punta lang kayo doon sa Shopee, Kamatsas Sporting Goods Shop. Pili na po kayo ng ating mga chess products. Papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.